Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Good afternoon sa mga kapatid po na natin narito sa auditorium. Magandang hapon po at welcome. Ako po si Richard Pinili and ako po ay along sa ang ating po mga teams na narito po ngayon. We are from the Connect Ministry. And ang Connect Ministry po, we are a workplace ministry here in GCF focused on reaching out and ministering to those who are working in business process industry or BPO. This is our third worship service of the day. We are so glad that you are here with us at maraming salamat at kayo po ay nakarating. And kung kayo man ho ay narito man sa ating auditorium or joining us sa ating po mga social media platforms, welcome. At ngayon po, today we are gathered not by accident. We are gathered here by invitation from the God whom we serve. So, kung kayo man ay naririto ngayon dahil sa mga worries because of the ongoing geopolitical conflict that's happening in the Middle East, and I truly understand that there are some anxieties. But let us set aside those times and moments for the time being, and let us silence our phones and set aside those noise that we are having in our surroundings. So let us focus instead ourselves and open ourselves in the presence of the Lord. In Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18, ang sabi po ng salita ng Diyos, even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vines, even though the olive crops fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. So brethren, regardless kung may mga kaguluhan man tayo nararanasan, mga confusion o kalituhan or mga pangangamba, there's only one being that can ensure and provide us guarantee of peace of mind, and that is the Lord Jesus Christ. So let us come and worship the Lord through singing praises and hymns. So let us pray. Heavenly Father, thank you for gathering us all here today, giving us the opportunity to praise you and worship you. Despite of the chaos and unrest in our surroundings, we know, Lord, that you are sovereign. You are still in control. Because you are God who is the creator of heaven and earth. You are omnipotent. You are omniscient. And you are omnipresent, God. We come before you with a humble heart, with our hands lifted up, surrendering to your lordship as we sing praises to your name. And later, as we listen to your word, let your Holy Spirit guide us with spiritual understanding so that we can know you more, and may we live it out so that others can see how great you are. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Brethren, it's now time to read scripture. Our scripture for today is from Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Feel free to use any form of Bible that you have, whether it is on the digital, on your mobile phones or tablets, or you have if you have the few Bibles in front of you. We are on page 1205. Again, page 1205. Let us all stand in reverence to the Word of God. Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. It reads, "Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help
in time of need. Praise be to God for the reading of His Word. You may be seated now. Our speaker for today is no stranger to us, as he is a ministry head of our evangelizing ministry. As a ministry head, he provides pastoral leadership to our sports ministry, Ortigas Community Outreach and Worship, Connect Ministry, where we belong, and evangelism training. Let us welcome Pastor Appy King. Salamat, Rich. Salamat din sa mga nagdasal para sa akin nung nalaman nilang magpipreach ako. Actually, blessing po para sa aming mga pastor, saka encouragement pag pinagdarasal po kami. So magandang hapon po sa inyong lahat, church family. Ayan. Gusto ko pong ipakilala ang aking sarili as Pastor Appy King, a sinner saved by grace through faith in Jesus Christ. Isipin natin kung meron tayong deep realization na alam nating iniligtas lang tayo ni Jesucristo. Paano magbabago ang pananaw natin sa ating buhay? Paano magbabago kung naghaharap tayo ng mga challenges sa ating buhay? At gugustuhin rin natin i-share yung katotohanan na to na si Jesus Christ ang tanging paraan sa mga ating mga kakilala. At magbabago din kung paano tayo nagdarasal. Not being entitled and commanding God to give in o mag-a-adjust sa mga demands natin. Pero humbly seeking yung grace niya kasi alam natin hindi natin deserve ang grace ng Panginoon. Nagsasubmit tayo sa kanyang will at sa plano sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng posture of humility pag pumupunta tayo sa Panginoon in prayer, asking for grace and mercy in our time of need. Sa pagpapatuloy ng prayer series natin, napag-aralan natin before kay Pastor Larry sa sermon niyang titled The Privilege of Prayer, Intimacy with God. Natutunan natin, ang Panginoon ini-inspire tayong lahat na magdasal para hanapin natin o ang hihilingin natin ay ang Panginoon Himself, hindi yung kanyang mga regalo. And as each one in our faith community yearns to seek God Himself, yung simbahan po natin will reach new heights it has never gained before. Kasi ang hinahanap natin ay ang Panginoon and it glorifies God. God will do then far more abundantly than all we could ask or think according to His power at work within us. Sa sermon naman ni Pastor BJ, rejoice, praise, give thanks, repeat, pinapaalala sa atin, ang will ni God in Jesus Christ ay parati tayong mag-rejoice kasi ito ay anchored sa hindi pagbabagong karakter ng Panginoon. To pray without ceasing is to live in a constant dependence on God. At saka yung thankfulness, dapat parating na sa puso natin. Kahit pa tayo naghaharap ng suffering, sorrow or stress, kasi alam natin, ang Panginoon is in control. At iaalaw niya lang tayong humarap ng mga pagsubok na kakayanin natin. Sa tinuro naman ni Pastor Ed Trono, prayerlessness, perils, and prescriptions. We as believers overcome spiritual complacency and prayerlessness by shedding prideful self-sufficiency and humbly appropriating our blessings in Christ. Last week, sa tinuro naman ni Pastor Mike Kingley, pray perpetually and powerfully, kapag napapagod na tayo, na hinahanap natin deeper ang relationship natin with God kasi ginagamit natin ang ating kakayahan, ang kailangan nating gawin ay magdasal parate sa ating Almighty Father at mag-tap into His infinite strength para maging deeper yung relationship natin sa Kanya.
Alam na natin when we pray, hinahanap natin ang Panginoon. Yung mga puso natin nagre-rejoice always because we know that He is in control. Pinapakawalan natin ang prideful self-sufficiency para sa total dependence on God. We tap into God's infinite strength to grow deeper in our relationship with Him. Alam natin itong mga katotohanan na to. Saan tayo makakahanap ng confidence pagdating sa pagdarasal natin sa Panginoon sa mga panahon na meron tayong kailangan? Minsan tinatanong natin, Panginoon, will you rescue me in my situation? Or papayagan mo ba akong dumaan sa kahirapan, pero sa grasya mo, you will carry me through? Sometimes we even ask, Panginoon, naiintindihan mo ba kung ano naramdaman ko? Alam mo ba kung ano pinagdaraanan ko ngayon? Nung inassign sa akin ni Pastor Larry last January na magbigay ng sermon about prayer, pati ako nung time na yun nagsastruggle pagdating sa pagdarasal. Alam nito ng mga nagpipreach or nagli-lead ng growth group, bago natin ituro ang mga bagay na tinuturo natin, tayo muna ay dumadaan sa mga pagsubok na yon upang maituro natin kung ano ang tinuro sa atin ng Panginoon sa mga pagsubok na yon. Kaya nga pag ina-assignan kami, pagdating sa pagtuturo sa Book of Job, parang patay, Panginoon, baka anong pagdaraanan namin pagsubok. At sinasabi nga ni Pastor Mike, pagdating sa diving, umiiwas muna ako mag-dive kapag ang i-assign sa akin about Jonah. Kasi mahirap na. Baka may baby shark. Yung assignment na binigay sa akin ng Panginoon, assignment binigay sa akin ni P. Larry about this passage. Nagsastruggle ako nung time na yon dahil doon sa kalagayan ng aking asawa. Meron kaming check-up last December, nagkaroon ng negative na prognosis. May schedule pa kami ng mga more tests nung last January para kung ano mga gagawin namin next steps. At bago nangyari yung kanyang health scare, yung negosyo namin na nag-start noong 2015 and 7 years tumatakbo yung negosyo namin, biglang pinasara 3 years ago. And hindi po ako DPWH contractor. Pinagdarasal ko, I was pleading with God na, Lord, i-allow mo naman kami mag-operate ulit. Pero may iba siyang mga plano para sa akin. Rinidirect niya ako from following my own path to submitting to His plans for my life. May mga times naka-question natin ang timing ng Panginoon when we go through trials. Yung negosyo namin, nung nag-shutdown yon, a week after my birthday. Kumbaga parang regalo ng Panginoon sa akin. O anak, ito na yung bago mong direksyon, ito yung regalo ko para sa iyo. Yung health scare naman ng asawa ko dumating nung buwan ng aming 25th wedding anniversary. Kami ng asawa ko, talagang we literally grew up together. Classmates kami since kindergarten hanggang sa umabot kami ng high school. Naging magnobyo during college. Nagpakasal at age 25. Masasabi kong hindi na ako pinakawalan ng misis ko. And dahil doon sa kanyang health scare, nagigising po ako na may takot. May takot na paano ng buhay pag mawawala siya. And because of that, nagkaroon na ako ng in a way negative view or sa masasabi kong parang defeatist view when it comes to prayer. Ine-expect ko na yung hardship and simply asking for the grace to endure it. Natatakot akong hingin sa Panginoon yung graciousness niya na para i-completely i-heal yung asawa ko. Because
I feared the discouragement of a no answer from Him. Katulad ng mga pagdarasal ko noon dun sa negosyo namin na hindi naman nasasagot ng Panginoon during that time. Saan tayo makakahanap ng confidence na yung mga panalangin natin ay mapapakinggan? It is because of Jesus Christ, our great high priest. He mediates for us. He identifies with what we are going through. Alam niya kung anong pinagdaraanan natin. And He provides mercy and grace to help us in our time of need. Tayo po yung magdasal. Panginoon, guide me dito sa pagpipreach na to. Panginoon, tulungan niyo po kami na maintindihan ang sermon na to at ma-apply sa buhay namin. Na malaman po namin na meron kaming confidence na lumapit po sa inyong trono of grace. Kayo po ay napaka-gracious. Kayo po ay minamahal niyo po kami. At gusto niyo po kaming lumapit sa inyo. At ang inyong promise po sa amin, kapag kami lumapit sa inyo, tutulungan niyo kami sa mga panahon na kailangan namin kayo'y. Ito'y pinagdarasal namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung titulo ng message ko ngayon ay Promise of Prayer. Jesus Christ, our great high priest. Yung passage ngayon ay makikita sa Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. Dito sa passage na to, malalaman natin una, si Jesus Christ is our ascended high priest, our ascended high priest. Sabi sa verse 14, Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Ang ating great high priest na si Jesucristo, nasaan na siya after His ascension? He is now seated at the right hand of God the Father in heaven. Hindi po ito literal na upuan, pero symbolic expression. Pinapakita na si Jesus Christ has a shared sovereignty and equality with God the Father. Dahil sa finish and redemptive work niya para sa atin. Jesus Christ continually intercedes for us believers to God the Father. Again, He continually intercedes for us believers to God the Father. Yung tatay ko po, dating city councilor, bago siya namatay noong 2003. Sa kanyang supervision, hawak niya po yung mga city's traffic violations. Yung mga tao magfo-fall in line sa office niya para lang hingiin na pirmahan yung mga ticket para mabawasan yung mga kailangan bayaran. Katulad ko ngayon, may mga lumalapit sa akin, nagpapapirma ng ticket sa parking para mabawasan yung babayaran. So, like father, like son. Dahil ako yung anak niya, hindi na ako kailangan pumila pa kapag may violation. Hindi na ako kailangan pumila pa kung kakailanganin kong kausapin siya kasi may direct access ako sa kanya bilang ama. Sinabi ni Jesus Christ sa atin, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pag naniniwala tayo kay Jesucristo as our Savior and Lord, meron tayong direct access to God the Father. Pumupunta tayo, lumalapit tayo kay God the Father through Jesus Christ alone. Bakit nga ba si Jesus Christ ang ating great high priest? Kailangan muna natin intindihin bakit nag-appoint si God ng high priest. Nag-appoint si God ng high priest sa mga Israelites during the Old Testament. At responsibility ng high priest, kailangan nating malaman. Ang unang inappoint na high priest ay si Aaron. Siya ay nagsiserve as mediator between God and the Israelites. Siya ay nag-o-offer ng sacrifice on behalf of the sins of man. Sabi nga sa Hebrews chapter 9 verse 22, Indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Again, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins.
Ang Diyos natin ay napaka-holy. At dahil makasalanan tayo, ang deserve natin is to face the penalty of our sins. Lahat naman tayo nagkakasala, tama? So because of our sins, kailangan natin harapin ang penalty ng kasalanan natin, which is death. Pero imbis na yung mga taong yon, mga Israelito, sila yung magfe-face ng death because of their sins, ang nangyayari, yung guilt nila, in a sense, ay linalagay dun sa animal na isa-sacrifice. Yung animal na yon, siya yung nagbe-bear ng consequences ng kasalanan ng mga tao, dying in place of the person who sinned. Yung high priest, siya yung nag-act as the mediator. Siya yung nagsastand between God and man. Pero yung kahit na yung high priest, kailangan niya rin mag-sacrifice para i-atone yung kanyang sin bago siya makakapag-sacrifice para sa ibang mga tao. While Aaron and the other high priests who followed him offered sacrifices out of a sense of duty to the law, si Jesus Christ, our great high priest, inoffer niya yung kanyang sarili as the ultimate sacrifice. Hindi para sundin ang mga legal obligation, pero dahil sa pagmamahal niya sa atin. And as our ascended high priest, si Jesus ay ating mediator and Lamb of God. Sa Hebrews chapter 9 verses 24 to 26. For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things. So sinasabi dito, hindi siya pumasok doon sa mga templong ginawa ng mga Israelites, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Si Jesus Christ is our mediator. He intercedes on our behalf. He continually represents us to God the Father and pleads our cause because of His finished work at the cross. Nor was it to offer Himself repeatedly, as the high priest enters the holy places every year with blood not his own, for then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, He has appeared once for all at the end of all ages to put away sin by the sacrifice of Himself. Si Jesucristo ang ating great high priest and mediator. Siya rin yung Lamb of God na willingly binigay niya ang kanyang buhay. Sinacrifice niya ang kanyang sarili once and for all para tanggalin ang ating mga kasalanan and to redeem us to Himself. And dahil siya ang ating mediator and Lamb of God, we are more than conquerors in Jesus Christ. Again, we are more than conquerors in Jesus Christ. Romans chapter 8, verses 34 to 39. Nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus. Walang anumang bagay ang makakapagpahiwalay sa atin sa pagmamahal sa atin ng Panginoon dahil kay Jesucristo. Sabi sa Romans 8:34 to 39, Who is to condemn? Sino nga ba ang makakapag-condemn sa atin kung dineclare na tayong justified by God? Kasi si Jesucristo na ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang gusto ng kalaban, paramdamin sa atin na hindi tayo worthy. Kinokondem tayo ng kalaban sa ating mga kasalanan. Sinusulsulan tayo ng kalaban. Huwag ka na magdasal. Nagkasala ka na naman. Nakakaya sa Panginoon na lumapit ka. Yun ang gustong gawin ng kalaban para hindi natin lapitan ang Panginoon. Kasi nalalaman niya na kapag tayo ay lumapit kay Kristo, tayo ay magtatagumpay. Ano ang justification? Kung yung mga judge dun sa mga court of law,
Pag dinedeklara nila ang isang tao na hindi na guilty, ganun din ang Panginoon. Dineclare na tayo ng Panginoon na righteous dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, sa finished work of Christ on the cross. Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Si Paul at saka ibang mga believers nagsasuffer ng persecution. Gustong-gusto silang patayin dahil sa kanilang pagpa-follow kay Jesus Christ. Pero sinasabi ni Paul at dapat ito rin nasa puso natin. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. So sa nabasa natin, meron pa bang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Wala makakapagpahiwalay. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. And we know na ang source ng promise natin for our prayer, si Jesucristo ang ating mediator. Nang tinitingnan ni Jesus yung cross, alam niya kung anong paghihirap ang kanyang haharapin. Iniisip niya ang bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin. Gusto kanyang i-redeem. Gusto kanyang i-save doon sa wrath ni God the Father. Tinanggap niya ang ating mga kasalanan upon Himself para yung righteousness niya ay maibibigay sa atin. Hindi namatay si Jesucristo para sa atin para i-enjoy natin ang kasalanan. It cheapens the death of Christ on the cross. Sinacrifice ni Jesucristo yung buhay niya para iligtas tayo dun sa eternal wrath ni God. Nung nakikita niya yung cross, yung alam niyang pagdaraanan niyang sakit, imbis na tayo ang masasaktan sa eternal damnation, siya ang sumalo nun. Iniisip niya ang bawat isa sa atin. Ganyan niya tayo kamahal. Ayaw niya tayo mag-suffer. Siya na lang magsasuffer for us. Binayaran niya ang penalty for our sins. Unworthy and sinful as we are, namatay si Kristo para iligtas tayo, para tayo ay magkakaroon ng totoong buhay. Ano ba yung totoong buhay na yon? A victorious eternal life in Him. Ano pang nagpipigil sa atin na maniwala sa Kanya at i-commit yung buhay natin sa Kanya? Nang siya mismo, kinumit niya ang buhay niya para iligtas tayo. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Nakikita natin, for whosoever believes in Him. Merong mga taong magre-reject at merong mga taong maniniwala. At sa mga taong maniniwala, eternal life is given to them. Kanino naniniwala? Kay Kristo. Ba't maniniwala kay Kristo? Kasi iniligtas tayo ni Kristo. Kapag sinasabi na binayaran na ni Kristo ang penalty sa mga kasalanan natin once and for all, pag tayo'y namatay, meron pa ba tayong dapat bayaran? Nabayad na ni Kristo ang lahat. If God is working in your heart right now, gusto mong tanggapin din yung gift ng salvation ni Jesus Christ, pwede kang magdasal with me. Let us pray. Lord, I am a sinner and I cannot save myself. I repent of my sins.
Thank you for sending your Son, Jesus Christ, who died on the cross to save me. Lord Jesus, you conquered death for me. So in you I receive eternal life. I trust you alone as my Savior. I commit my life to you. Thank you for coming into my life and help me to live for you. Amen. Kung ginawa niyo yung desisyon na yun ngayong araw, na you place your faith in Jesus Christ alone as your Savior and Lord, ipaalam niyo po sa amin. Pwede kayong pumunta mamaya sa visitor center or lapitan niyo kami mga pastors, elders, deacons para makuha namin ang information ninyo para matulungan rin namin kayo sa spiritual journey ninyo. Since we have a great high priest, let us hold fast to our confession. Ano yung confession na pinangkakapitan natin? That Jesus Christ is our Savior and Lord. The promise of our prayer is Jesus Christ, our ascended high priest, our mediator. He saved us by His blood. And si Jesus Christ po is our compassionate high priest. Verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Alam po ng Panginoong Hesukristo ang pinagdaraanan ninyo. Kasi He was tempted in every possible way by the enemy. Pero hindi po siya nagkasala. And because of this, nakaka-relate si Hesukristo sa ating pain at saka naiintindihan niya ang mga struggles natin. He deeply understands our struggles. And para ma-represent tayo ni Jesus Christ, naging tao din siya in every respect. Para tayo po ay makaka-relate sa humanity ni Jesus Christ. Paano yun? Kasi Jesus Christ, He also suffered temptation. In Hebrews chapter 2, verses 17 to 18, therefore He had to be made like His brothers in every respect, so that He might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of the people. For because He Himself has suffered when tempted, He is able to help those who are being tempted. Noong dating panahon, yung mga nagsiserve ng as high priest, sumusuot sila ng breastplate. And doon sa breastplate na yon, nakalagay yung 12 tribes of Israel, naka-engrave sa breastplate. Para habang sila nagsiserve, habang sila nagsasacrifice, alam nila, dala-dala nila yung mga kasalanan ng mga Israelites. While si Jesus Christ naman, who is our great high priest, ang dala-dala niya lahat ng kasalanan ng lahat ng humanity. Naging tao din siya para makarelate tayo sa kanyang humanity. Kung paano siya naging obedient sa Diyos Ama sa lahat. How He lived a sinless life. Paano siya nakapag-overcome ng mga temptation. And ultimately, died on the cross for our sins. Sinasabi nga yung word na propitiation. Ano nga ba ang propitiation? Imbis na tayo, mga makakasalanan, ang haharap doon sa wrath of our holy God dahil sa mga kasalanan natin, si God mismo ang nag-provide ng way para iligtas tayo. And at the same time, para ma-fulfill yung divine justice na yon. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na maging kapalit para sa atin. Kay Kristo, natatanggap natin ang salvation. And in Jesus, meron tayong confidence na kapag nagsasuffer tayo o pag umaharap tayo sa temptation, alam niya kung anong pinagdaraanan natin. Nakaka-relate si Kristo sa mga feelings natin. And natutulungan niya those who are being tempted. So, nagkakaroon ng question. Si Jesus ba pwedeng matempt?
Kasi wala naman siyang sinful nature. Isipin natin si Adam. Si Adam, create din siya ng walang sinful nature. Pero si Adam, bumigay po sa temptation. Tingnan natin yung circumstances ng dalawa when being tempted. Makikita natin yung contrast. Si Jesus, nung tinempt siya, nagugutom siya, nandun siya sa desert, mag-isa siya. Pero si Adam, nung tinempt si Adam, lahat ng kailangan niya, nandun sa harapan niya. Meron siyang dominion over the earth. Alam niyo ba't bumagsak si Adam? Kasi pinagdudahan niya ang Panginoon. Si Jesus naman, bakit siya naging victorious? Kasi nagtiwala siya sa Diyos Ama and sinubmit niya yung will niya sa Diyos Ama. Hindi natin malalaman ng buong buo kung ano nga ba yung strength ng temptation ang hinarap ni Jesus Christ. Kasi hindi katulad natin, ang ginawa ng demonyo, lahat ng force niya, lahat ng kakayahan niya, ginawa niya para i-destroy si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ was victorious against the full weight of that temptation. We pray for God's help because Jesus knows our struggles intimately. And nandyan ang Holy Spirit to strengthen us in times of temptation. Meron ng additional advice. Ano yon? Kapag dumaraan tayo sa isang temptation at nalagpasan natin, kailangan i-feel natin ang ating sarili ng word ni God. Kasi napansin nyo ba, after tayong makalagpas sa isang temptation, pag nag-relax ka, ano nangyayari? Bumabalik, mas malakas ang dating ng temptation. Kasi yung enemy natin is always looking for an opportune time na hilain tayo pababa. Kaya kung walang laman ang puso natin, during the time na naging victorious tayo for a certain temptation, kailangan i-feel natin yung puso natin ang salita ng Panginoon para malabanan natin yung darating na temptation. And bilang compassionate high priest, yung Espiritu Santo is working in you. Alam nyo, inaalaw tayo ni God na dumaan sa mga pagsubok para lalo natin siya makilala. Paano natin masasabi na ang Panginoon is our healer kung tayo hindi natin naranasan yung healing niya? Paano natin masasabi na ang ating Panginoon is our provider kung hindi tayo nakapagdaan sa mga financial na mga struggles at tinulungan niya tayo makaangat? Paano natin masasabi ang Diyos ang ating peace? Malalaman natin yon na binigyan niya tayo ng peace habang humaharap tayo ng mga problema. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verses 12 to 13, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure." Pinapaalala ni Paul yung mga Philippians at saka tayo na to work out your salvation with fear and trembling. Hindi po ito ina-earn natin yung ating salvation. Ang ginamit na statement, work out, hindi work for. Para mas maintindihan natin yung word na workout, tungkol sa gym, di ba, sa muscle, nag-workout tayo. Pumupunta tayo sa gym or nag-exercise tayo para ma-develop natin yung mga muscles natin. Hindi tayo nag-workout para tumubo yung mga muscles natin na nandyan na o yung mga tendons. Pero pinapalakas lang natin at ine-enhance yung meron tayo. Nagiging disiplinado tayo pag-workout kasi pag nagbubuhat tayo ng mga weights, anong nangyayari? Yung mga muscles natin nag-undergo ng stress. Para yung mga fibers na yon matitrigger na lumaki. Nakikita natin yung benefit kapag nag-exercisyo tayo. Even yung mga taong nasa paligid, nakikita kung ano nangyayaring pagbabago. May mga times, nakakatamad mag-exercise. Pero kino-continue natin yon para alagaan natin ang ating katawan. Kasi alam natin kailangan natin yon.
Sa salvation, ganun din ang salvation. Ibinigay na sa atin na regalo to ng Panginoon through the finished work of Jesus on the cross. Hindi tayo nagwo-work for our salvation kasi pag gagawin natin yon, parang sinasabi natin kay Jesus, yung pagkamatay mo sa cross ay kulang. Kailangan pa kitang tulungan para iligtas mo ko. Nung sinabi ni Yesu Kristo, it is finished. It is finished. He redeemed us once and for all. Lahat ng kailangan nating babayaran sa ating kasalanan has been paid. Pero kailangan pa rin natin mag-grow in our faith. And paano tayo mag-grow in our faith? Nangyayari yon sa mga dinaraanan natin pagsubok at saka sa mga hardships. Makikita natin sa mga pagsubok na yon, lalong lumalalim ang pagkakikilala natin kay Kristo at nasasabi ng iba, lumalalim kang Kristiyano. And yung best part nito, yung Holy Spirit na natanggap natin once we believe in Jesus Christ, ay nasa sa atin. Siya ay nasa loob natin para tulungan tayo to work out our salvation with fear and trembling. Hindi ito na matatakot tayo na mawawala ang salvation natin, pero dahil mahal natin ang Panginoon, in holy reverence, ang ginagawa natin in holy reverence, gusto na natin mahalin ang Panginoon na unang nagligtas sa atin. Gusto natin mamuhay na para sa Kanya. Ito ay ating loving response dahil una niya tayong minahal. Ito ay trabaho ng Holy Spirit. Natulungan tayo na malaman kung ano ang will ni God, masundan yung mga plano niya, at lahat ng ito ay para sa Kanyang good pleasure. Pumunta tayo sa Panginoon sa panalangin kasi alam niya, nagsisympathize siya with what we are going through. Alam niya kung ano yung kailangan natin and alam niya kung paano niya tayo i-comfort. Ang promise din ng prayer natin with Jesus Christ, we can approach God's throne of grace and mercy. Verse 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kaya nating lumapit sa throne of God with confidence, hindi dahil deserving tayo. Dahil siya ay gracious God, mahal niya tayo, alam niya yung struggles and weaknesses natin, pinapatawad niya tayo, and nagbibigay siya ng grasya for us to live victorious lives so we can have freedom from the slavery of sin. Parati ko naririnig yung mga ibang mga tao na sinasabing, nakakahiya naman magdasal. Hindi ako worthy. Kasi bakit? Nagkasala ako. O bumigay ako sa aking kahinaan. Again, ginagamit ng kalaban yung condemnation to make you feel unworthy na lumapit sa God's throne of grace. Pero pinapaalala ko sila at sa atin, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Alam mo, as Filipinos, kapag inayaya tayo sa dinner, parate, ang una natin gagawin, teka, bibili rin ako ng pagkain para may dala ako, nakakahiya kung wala. Sadly, ganon din yung attitude minsan natin pagdating sa Panginoon. Kailangan natin to be good enough or kailangan natin dalhin ang ating worthiness para tanggapin ng Panginoon. Pero alam niyo yung Panginoon, siya yung nagdodraw sa atin to His throne of grace. In His wisdom and sovereign will, inaalaw niya tayo na dumaan sa mga trials para matuto tayong hanapin siya. Pag pinabayaan tayo to our own self-sufficiency, we will head toward destruction. Left alone with our self-sufficiency,
we will head toward destruction. Ito ang promise niya. In His rich mercy, He will help us in our times of need. God's mercy to those who are humble. In Luke chapter 18 verses 9 to 14, nagbigay ng parable si Jesus Christ pagdating sa mga taong who trusted in themselves, self-righteous, and treated others with contempt. Makikita natin sa parable na to yung importance of humility when praying or approaching God's throne of grace. Pinapakita yung contrast between the heart ng self-righteous person at saka yung humble sinner asking for mercy. Between the two, who went home justified? Ngayong araw, meron akong tinatawag na modern-day Pharisee. Ano ba ang modern-day Pharisee? Tao na alam niya yung mga salita ng Panginoon, kaya niyang gamitin yon para i-justify yung negative behavior, legalistic, self-righteous, kino-compare nila yung achievements nila or ministries with others. Yung basehan nila when they approach God is their own self-worth. Parang sinasabi, ito, Panginoon, ginawa ko para sa'yo. Kaya kailangan mo makinig sa mga dasal ko. Paano natin ma-check kung nagiging ganun tayo? Kailangan natin maging teachable and meron tayong self-awareness. Isa sa mga magagandang trait ng misis ko, yung pagmamahal niya sa Panginoon. Parati niya binibigay yung best niya, an excellence niya kapag nagsiserve siya sa ministry. After 20 years in GCF, bigla siyang nag-decide na mag-retire noong 2017. Nagulat ako sa desisyon niya. In-explain niya sa akin, gusto niya muna na mag-serve behind the scenes rather than at the forefront. Gusto ko hindi muna ako napapansin ng mga tao. Na-realize niya yung mga accomplishments niya at saka mga personal goals niya, pwedeng gamitin ng enemy to become instruments of pride. Nawawala na yung focus kay God, kundi sa sarili na. Nung nag-retire siya, 5 to 6 years, during that time, tuloy-tuloy pa rin siya nagmi-minister sa mga tao. And during those years, pinaprepare pala siya ng Panginoon sa next assignment niya. Inaayos yung kanyang puso, tinuturuan siya kung ano nga ba ang ibig sabihin of serving the Lord wholeheartedly. Noong 2023, dumating na ang kanyang bagong assignment. Siya na yung ginawang church assimilation, siya yung nagli-lead sa church assimilation efforts natin. We serve the one who gave His life for us. We serve because we love Him and to glorify Him. Ultimately, serving is about Jesus. Again, serving is about Jesus, not our own glory or recognition. Makikita natin sa puso ng Pharisee, dun sa parable na yon. Yung pagsiserve niya kay God as a Pharisee was all about himself. Makikita mo yung attitude niya when he prayed. Nakatayo siya malayo sa ibang mga tao, ang yabang niya. Parang minamata niya ibang mga tao. Sinasabi niya, God, I thank you I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I give tithes of all that I get. Pero yung tax collector, nakatayo ng malayo. Nahihiya siyang lumapit. Malamang, naiisip niya kung ano iniisip ng mga ibang tao dahil sa kanyang reputasyon. Hindi nga siya makatingin sa langit. Binibit niya yung kanyang breast at sinasabi, forgive me for I am a sinner. Alam niya, he relied solely on God's mercy, trusting that he will be heard. Alam niya ang Panginoon is merciful, and that through His grace, makikinig ang Panginoon to any sinner who seeks Him with a humble heart. Sabi nga ni Jesus Christ, I tell you, yung tax collector, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Importante po ang puso.
The heart matters when we approach the throne of grace. Hindi about our own merits. As though we are telling God, hear me because this is what I have done for you. Instead, we should be like the tax collector praying, I am a sinner. Be merciful to me. May you hear my pleas. Ultimately, it was the tax collector who went home justified. Ang Panginoon alam niya ang every detail kung sino tayo. Sa Isaiah chapter 43 verse 1, Fear not, for I have redeemed you. I called you by name, you are mine. Ito yung time na yung mga taga-Juda natatakot kasi hawak na sila ng Babylonian. Hindi na nila alam kung ano yung future nila. Pero pinaalalahanan sila ng Panginoon, I will redeem you. Hindi ko nalilimutan yung mga pangalan nyo. Kayo'y aming mga tao. Alam mo dito sa church, na pagkakamali-mali kami minsan sa mga identity namin. Kasi meron tayong Pastor David Miguel na dating na-assign sa Baguio at saka Pastor Migs Orleans, yung nagli-lead ng praise and worship natin. So one time may lumapit daw kay Pastor Migs Orleans. Sabi kay Pastor Migs, Pastor Miguel, kamusta na yung GCF Baguio? Minsan na pagkakalituhan sila kahit minsan yung mga sulat o kaya yung mga regalo napapadala sa iba't ibang office. Last week, minention nga ni Pastor Mike Kingley na 2 po kaming tao, hindi kami isang tao. Tapos, nung nasa baba po ako noon, may lumapit sa akin, sabi sa akin, Pastor Mike, ikaw na next week. Kakasabi lang nga ni Pastor Mike, magkaiba kami. At pinapaalala nga ni Pastor Mike na mas maputi siya at saka mas maitim ako. Kaya parang pag pumupunta lang kayo ng Chinese restaurant, may white vinegar at saka may black vinegar. Yun na lang pilihan nyo, si Pastor Mike o ako. At saka patawarin nyo po kami mga pastor. May mga times na pag lumalapit kayo sa amin, tinatawag niyo kami, Pastor. Tapos, medyo minsan inaantay kung masasabi namin yung pangalan ninyo, hindi po namin maaalala sa dami po ng mga nag-a-attend sa atin. Sa nagtatanungan na lang nga kami, sino nga ba ulit siya? Nakakaya, hindi ko naalala yung pangalan. Pero alam niyo po, ang Panginoon, alam po ang bawat isang pangalan natin, ang bawat isa sa atin. Ang naaalala ko nga pong kanta, pagka nagdarasal ako, na naaalala ng Panginoon ang pangalan ko. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. So yun po. Gulat ako. So yun po, paalala sa atin. Alam niya ang pangalan natin, bawat isa. Huwag tayong mag-alangan na lumapit sa Kanya. Alam ng Panginoon. Dahil sa oras, tatapusin ko na. Sige, going back doon sa nangyari sa asawa ko. Yung takot po namin na magdasal nun, na baka yung mag-expect kami at ma-discourage kung hindi sinagot ng Panginoon yung prayers namin. Linid kami ng Holy Spirit na magkaroon kami ng 11:30 p.m. habit. Ano ba yung 11:30 p.m. habit? Every 11:30, kung anong ginagawa namin, titigil namin, pagdarasal namin ang bawat isa. So habang pinagdarasal namin bawat isa, magandang tulong din to sa mga mag-asawa. Kunwari, nagkakairitehan kayo, teka, time out muna. We pray for each other. Sipin nyo kung paano matutulungan yung relationship nyo, no? Pero wag naman yung pagpe-pray na, Lord, may you just convict the heart of my spouse. Wag ganon. So ang naging prayer po namin, unang-una, tinanong namin, Lord, turuan nyo kami kung ano dapat namin ipagdasal. I-lead nyo po kami kung ano will ninyo sa trial na to. Sana po mas makilala ka namin dito sa pinagdaraanan namin. Ang ginawa po ng Panginoon, linid kami doon sa devotional time namin na isang scripture about yung mga Israelites. Sinabi ng Panginoon, follow His commands and statutes and I will remove your diseases. So Lord, kakapitan ko ba to?
na i-heal mo yung wife ko? Ang naging prayer namin, Lord, be merciful to us. Patawarin mo kami sa amin unbelief. Alam po namin na kaya mong i-heal yung asawa ko kung according yon sa will ninyo. Pero sinasubmit namin ang will namin sa inyo. Be gracious to us. So nung panahon na lumabas na yung resulta, pagdating namin sa doctor's office, sinabi ng doctor sa amin, wala na kayong dapat alalahanin as of now. Yung mga markers bumaba. Mag-observe na lang every 6 months. Nagbigay yun ng hope sa amin para to continue praying and asking God's favor and mercy to see us through. Para sa amin, ito yung answer ng Panginoon. Kung tinitingnan ko ngayon yung asawa ko, una natatakot ako na baka mawala siya. Ngayon naman, meron akong hope to grow old with her by God's grace and mercy. So let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Tayo po yung magtayo, and let's close in prayer. Panginoon, salamat sa pagpapaalala sa amin kung gaano niyo po kami kamahal. Panginoon, hindi po kami worthy, pero pinili niyo po kaming mahalin. Alam namin bawat isa kung ano po yung kakulangan ng puso namin. Alam po namin yung aming mga pagkukulang. Ngunit dahil sa inyong pag-ibig, sa inyong grace sa amin, hinihiling niyo kami na lumapit with confidence doon sa throne of grace ninyo. At doon sa throne of grace ninyo, makakatanggap kami ng mercy and grace sa mga times na kailangan namin ng inyong tulong. Salamat sa katotohanan na ito. Tulungan niyo po kami na matanggal ang aming mga pagdududa, yung aming pag-aalanganin na lumapit po sa inyo, at makita po namin muna ang pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin. Yun po yung pagkakapitan namin. Mahal niyo po kami. Tulungan niyo rin po kaming mahalin kayo ng lubos-lubusan. Ito'y pinagdarasal namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Have a blessed day. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.